Jesus. Amen. A blessed morning, everybody. Turn to your left. Kanina hindi mo nakita ang nakasama mo yun. O kung hindi mo katabi, tingnan mo nga mabuti. Mata sa mata. Tapos nakangiti. Sabi mo, mapagpalang umaga, kapatid. Ayun, nililipad na. Nagagalak akong ikaw ay kasamang nag-worship kay Lord. Siguro, tapat mo na lang sa'yo. Yan. Praise the Lord. Mainit na ba? Mainit na yung panahon, hindi po ba? Bagamat tayo po ay naka-aircon, ilan po yung aircon na yan, pero parang hindi pa sasapat sa ating pong kalagayan. Lalo na pag tayo po ay alab na alab, init na init mag-worship kay Lord. Amen. Pero hindi po yan maging hadlang. Hindi po yan maging hadlang para hindi po natin ibigay ang best na pag-worship natin kay Lord. So, I am inviting everyone sa April 28. Tama po ba ako? April 28, it's 5 p.m. Meron po tayong tinatawag na Festival of Praise. Yan po ay gawain po ng TPAC o kabuuan po ng Tansa Pastors, kabuuan ng Body of Christ dito sa Tansa. Gaganapin po yan sa parking lot ng SM Tansa, April 28, 5 p.m. At bilang kabahagi ng body ng gawain po dito sa Tansa, part po tayo. Okay? Ang ating pong worship team ay magbibigay papuri kay Lord, kaya tawag doon Festival of Praise. Amen po ba? Yung inyo pong mga mamshis na dancers dito, junior youth, at ang ating pong worship team ay magbibigay po ng papuri doon kay Lord. Lahat po tayo pwedeng pumunta. Sunday po yan, 5 p.m. sa parking lot. Amen? Amen po ba? Ang kasama po dyan ay kabuuan po ng lahat ng mga churches, Christian churches dito sa Tansa. So sama-sama po natin ideklara ang ating Diyos ay buhay na Diyos ng Tansa, Cavite. Amen po ba? Amen? Come on, let's give God the best clap offering. Hallelujah. Praise the Lord. Hinamon kayo ni Ate Kat na maging faithful sa inyong tithes and offering. Iyon po ay pribilehiyo, iyon po ay para sa ating lahat. Amen? Si Lord, kanya may-ari ng lahat ng bagay. Pero tayo po, if we want to experience God's abundant blessings, maging faithful po tayo sa pagsunod po sa kanyang tuntunin. Another thing, yan po, yung ating pong mga paalala. Suportahan po natin yung ating pong mga online. Kayo po ay maging, digital missionary. Be a digital missionary. I-like and share nyo po yung ating pong mga online upang ma-bless po ang ating mga family and loved ones. Tama po ba? Tama po? Amen. So, mga anak, ito pa upuan dito sa unahan. Ito pa mga anak. Yan. Dito. Tapos sa gilid. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's close our eyes. Our Heavenly Father, we honor you, we praise you, we bless your name. Indeed, Lord, your presence is so amazing. Nasa aming kalagitnaan, nararanasan namin, Panginoon. Patuloy kang kumilos, patuloy kang gumawa. Ano man, Panginoon, mga bagay na pwedeng humadlang, pwedeng umagaw, pwedeng kumuha ng pagpapalang nararapat para sa iyong mga anak sa umagang ito ay aming sinasaway in the name of Jesus. Cover this place with your holy, most precious blood and saturate this place with your power and greater anointing. Each one will receive your power. Each one will receive your blessings of joy, peace, healing. Each one will receive the double portion of what you are, oh God, this morning as we give the best worship, the best praise, the best thanksgiving to the King of Kings and to the Lord of Lords. This we pray with thanksgiving in Jesus' name. Everybody will say, Amen. Hallelujah. Ay, sa Diyos po ang palakpak, hindi sa tao. Hindi ko maintindihan bakit kinatatamara na mag-worship, magpasalamat kay Lord. Amen. Nais ko pong ibahagi po sa inyo ngayong umaga. Sabi dyan, anything you do that brings pleasure to God is an act of worship. Sabi sa verse na ating pong hinawakan, in everything you do, whether you drink, whether you eat, whether you worship, do it for the glory of God. Gawin natin para sa pagkapurihan ng ating Panginoon. So we welcome everybody nasa online. We welcome yung nasa US, so it's evening.
Okay? Yung mga nasa US po ngayon. Sa mga nasa Japan, it's, ano oras? 9:41, so it's 10:41 a.m. Sa mga nasa Middle East, hindi ko na alam. Alam mo, ang galing-galing ko sa oras, no? Sa mga nasa Middle East, Dubai, Riyadh, naka-online po sila ngayon. Saan pa ba? Nakita nyo na kanina, sa Canada, tama, nandun si Chona kanina, nakita ko na naka-online. Blessed morning, blessed day po sa bawat isa. Katagpuin kayo ng Panginoon sapagkat ang presensya ng Diyos ay walang limitasyon. Amen? Kaya pinalalakas natin, etong ating connectivity, may limitasyon yan. Pero si Lord walang limitasyon. Amen po ba? And if we want, ay binabati ko rin po, kala mo nasa ibang bansa, no? Binabati ko rin po ang aking mga taga Batangas. Sabi niya kahapon pa lang sabi sa akin, baka hindi ako maka-attend. Wala akong load, pero sa awa ng Diyos, ako'y magkaka-load. Magkaka-load ka pag ginusto mong mag-worship kay Lord. Amen? Hallelujah. Sa aking mga magulang na nasa San Mateo, nag-o-online po sila. Lagi po yung nagsasubmit ng picture nila. Hindi ko alam bakit nagpapa-attendance ang nanay ko. At ang mga kapatid ko na nag-attend sila ng online worship, pero nagagalak po ang aming puso. Nakasama na namin ang aming buong pamilya na nag-worship kay Lord. Amen? How about you? Kailan nyo gustong makasama ang inyong buong sambayan na nag-worship kay Lord? Online man yan o on-site, as long na ginawa nyo pong abutin po ang inyong mga mahal sa buhay, the Lord is truly honored. The Lord is truly blessed sa inyo pong ginagawa. Now, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo, katatapos lang po ng ating pong Holy Week celebration, ibinaba po namin mabuti sa inyo what's the benefit of that Jesus' death and resurrection in our lives, as well as yung ascension. Hindi pa pwedeng hanggang resurrection lang tayo. Dapat may ascension kasi yun yung patunay na merong second coming. Amen? Hello? Amen. Now, in this generation, napansin ko po, nung panahon ko po nung tinanggap ko si Lord, pakiusog nga itong electric fan, anak. Usog nyo lang sa akin. Nung tinanggap ko si Lord, parang alam mo na makasalanan mo. Tama, nung mga 90s, 80s, pag meron kayong personal na pagtanggap mo kay Lord, nakikitang-kita mo talaga na parang ang baba-baba mo, ang dumi-dumi mo, at kailangan mo talaga ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. At nung tinanggap mo siya, talagang gusto mong mamuhay ng karapat-dapat sa Panginoon. Yun ang henerasyon ko, ewan ko lang kayo. Ano po bang henerasyon nyo tinanggap si Lord? Yung iba 70s, mas matindi po yan. Yung mga 70s, 80s. Pero napansin ko po, habang tumatagal, yung generation, hindi po yung ibig sabihin generation X lang po. Yung mga gayon lang po tinanggap ang Panginoong Hesukristo. At yung pagkakababa, pasinos ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay, para bang naging parang masyadong mababaw. At hindi po masyadong nabibigyan ng importansya sino yung iyong tinanggap sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya nag-grieve yung heart ko every time na nakikita ko po na madali lang sabihin ang pangalang Panginoong Hesukristo kahit saan, kahit kailan, pero wala po yung pagbibigay galang dun sa pangalang Hesukristo. Amen po? Dati hindi pwedeng basta-basta mo yung bigkasin. Kailangan may paggalang dun sa pangalan. Napapansin ko yung ngayong generation, the name of Jesus is not much, pwede natin sabihin na abuse or na-overuse for personal gain. Kaya, nung inaaral ko po ito, lalo na pagpatungkol po sa salvation, marami pong doktrina o marami pong paniniwala. Ina-align nila yung kanilang gusto. Yung Biblia ang kailangan mag-adjust. Napansin nyo ba? Ina-adjust nila yung salita ng Diyos para lang i-adapt yung kanilang paniniwala. Well, in fact, the Bible itself is accurate na. Tapos na, yun na yun. Dapat tayo ang mag-a-adjust, tayo ang mag-a-adapt, hindi yung Bible ang mag-a-adapt sa ating pong sitwasyon at kalagayan ngayon. The Bible is the same yesterday, today, and even sa future mo. It's the same. Hindi na mababago yan, hindi na rin niya madadagdagan. Bawal magdagdag, bawal magbawas. Yun na yun. Ang problema na lang, paano natin ito ina-adapt, ina-apply po sa ating buhay.
Amen po ba? Naiintindihan po ba natin? So, ang topic ko po ngayon ay very basic, pero mayroon pong impact dapat sa bawat isa ngayong umaga. Jesus Christ is my Lord and Savior. Everybody, say it. Hindi ko sinabing Jesus Christ is Lord. It should be personal. Again, everybody. Jesus Christ is my Lord and Savior. Amen? Kailangan ma-emphasize yan, especially sa mga kabataan ngayon, maunawaan nyo na hindi lang si Jesus tinanggap nyo as your Savior. Si Jesus ay unang dapat tinanggap nyo as your Lord. Say it, Lord, my Lord. Saka palang isinunod, and Savior. These two cannot be separated. Hindi mo pwedeng piliin, I love Jesus as my Lord. I love Jesus as my Savior. It should be one word. One sentence. Jesus is my Lord and Savior. Amen? What do you mean by calling Jesus as Lord? Because marami na pong misunderstanding about Jesus. They accept Jesus as Savior, tagapagligtas lamang ng kanilang buhay. Maraming tao ngayon, they love Jesus as their Savior. Yun lang ang side ni Jesus. But they do not love Jesus as their Lord. Hello? I-check nyo po ang inyo pong kalalagayan ngayon sa inyong personal na relasyon sa Panginoon. How do you view Jesus in your lives? Paano mo pinapahalagahan ang Kristong tinanggap mo sa iyong buhay? Is He your Lord? Is He your Savior? Or is He your Savior and Lord? Ano po ba talaga ang function? Ano po ba talaga si Jesus sa inyo pong mga buhay? Well, people nowadays love Jesus on the Savior side because they knew at gustong-gusto nila because Jesus can save them. Jesus can heal them. Jesus can provide for them. That's why they love Jesus as their Savior. Kapag may kailangan ako, tagapagligtas ko, aabot sa akin pangailangan si Jesus. Pag may sakit ako, tatawagin ko si Jesus, pagagalingin ako. Pag may kailangan akong matitindi, may problema ako, tatawagin ko si Jesus. You only want Jesus as your Savior. How about the Lord's side? Because when you accept, when you move, when you walk, that Jesus is your Lord, you need to obey, you need to submit, you need to surrender. Yun ang problema ngayong panahong ito. People don't want to submit. People don't want to surrender. People don't want to obey. Gusto ng maraming tao, kabig ng kabig sa Diyos. Aray. Kaya sabi ko, mababa ang pagkakilala who Jesus is in our lives. Amen po ba? Naiintindihan? They want a Savior. Kailangan kita, Lord. Sa oras na to, kailangan ko ang tulong mo, Lord. Lahat ng pangailangan, alam mo, ipoprovide ni Lord. But the truth is, we cannot accept Jesus as Savior without accepting Jesus as Lord. Hello? You cannot accept Jesus as your Savior kapag hindi mo siya tinanggap as your Lord of your lives. Bad news for others. Kahit hindi mo tanggaping Lord si Jesus, He is still Lord. Hello? Powerful pag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior. Pero kahit hindi mo siya tanggapin, hindi magbabago ang katayuan ng ating Panginoong Jesus. He is still Lord. Amen? Hindi nagbabagong siya ay Diyos. And if Jesus is not Lord in our lives, sino ngayon ang Panginoon ng iyong buhay? Madali tayo magsabi, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Anong ibig sabihin ng yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord? And if not Jesus ang Panginoon ng iyong buhay, sino ang Panginoon ng iyong buhay? Number one, it could be yourself. Sarili mo ang nasusunod.
Kung anong gusto mo, yun ang ginagawa mo. At marami nasa social media, content creator, influencer, do what makes you happy. Hello? Can you relate? Do what makes you happy as long as wala kang tinatapakan. Yun ang paniniwala, pananaw ng mundo. And sadly, maraming nag-a-adapt na mga Kristiyano, do what makes you happy. Pag tunay kang Kristiyano at tinanggap mo si Lord, si Jesus as your Lord, do what makes God happy. Do what makes God honorable. Do what makes pleasure, gives pleasure to the Lord. Amen? Hindi yung sarili. Nakakalungkot. Ginagawang, ano tawag doon? Thought? Yung mga nilalagay sa mga ulo. Ano tawag doon? Mapapasa ko. Do what makes you happy. Nasaan na si Lord? Nawala. Do. Ano yung kanina? Anything you do, dapat nagigib pleasure kay Lord. Amen po ba? Naunawaan? Hindi pa ako nagagalit. If we are a professing Christian, dinideklara mo, inaamin mo, tinatanggap mo. Last week, sabi ni Bishop, di ba? Huwag na tayong tumago pa. Dapat mag-out ka na ikaw ay Kristiyano. Totoong Kristiyanong sumusunod kay Lord. Therefore, we should not just believe. We should not just believe kay Jesus as your Lord. We should behave as well. Pag si Lord ang Lord, si Jesus ang Lord and Savior ng buhay mo, you just not believe. You should also behave na ang Jesus na nasa iyo ay Lord and Savior ng iyong buhay. Amen po ba? There is a throne room in our heart. Na kapag si Jesus ina-accept mo, siya na yung Lord na nakaupo dyan sa throne room niya. Siya na ngayon ang master. Siya na ngayon ang ruler. Siya na ngayon ang governor. Siya na ngayon ang king. Pero nung hindi mo pa siya tinatanggap, ikaw yung nandyan. Lahat ng gusto mo, yun ang ginagawa mo. Minsan, sisipain ka pa ni Satan, siya ang uupo. Pag inalaw mo. O si Satan na ang naghahari-harian, sinusunod mo, yung mga gusto. O minsan naman, parehas kayo. Parehas kayong nakaupo dyan, sinusunod nyo yung gusto nyong parehas. Pero pag totoo ang pagtanggap mo kay Jesus as your Lord and Savior, siya yung nakaupo dyan. Siya yung nasusunod. Amen po ba sa mga boys na nasa likod? Mga gwapong kabataan nasa likod? Are you listening? Listening? Kayo ba yung tinutukoy ko? Dito ako nakatingin. Ang lakas nandun pogi eh. Nandun ako, 3. 4 pala. 4 na pogi nandun. Okay? So, let's have this verse. Romans 10:9-11. Everybody, if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. As the scripture says, anyone who trusts in him will never be put to shame. Basahin ko sa Tagalog. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ang Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Amen? Kaya huwag nyo ikakahiya yung inyong pong pananampalataya. Huwag nyo pong ikakahiya na kayo po ay born again. Be proud! Amen? Be proud. So yung belief mo dapat nilalakaran mo. It's not just a believing, it should also behaving as you are sons of the living God. Amen po ba? So who is Jesus? Who is this Jesus ba? Sino ba yung Jesus na yan na ating pong kinikilalang Lord and Savior of our lives?
Okay? So when we say Lord, it means, pag kinilala mo Jesus as Lord, He is the governor of your lives, the ruler, the master, the one who is in control, and the king of your lives, the king over your lives. Ayan ang ibig sabihin ng Lord. Kaya Jesus is my Lord. So pag tinawag mo, kinilay mo, dineclare ng iyong bibig, sabi dyan sa binasa natin, kung ipapahayag ng iyong bibig na ang si Jesus ay Panginoon. Amen. Tama po ba? Yun po ba ang Biblia nyo? Kailangan pong ipahayag. So let's get to the right source. Sino yung Jesus na yan? Who is this Jesus sa ating buhay? Okay? Because, ano yung right source natin? The Bible alone. Huwag po kayong masyadong dumipende sa mga short clip, sa mga nagsishare ng gospel po, nawa po full gospel po, yung nakukuha nyo pong napapanood nyo po sa mga social media. Marami po kayong makukuha na hindi talaga patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. So mag-ingat po tayo upang hindi po tayo madaya. Okay? So let's get to the right source. And the right source is the Bible. Bible lang po ang ating pong pagbabasihan. Because if we have the right source, right understanding ang ating pong makukuha. Tamang pagkaunawa. At pag may tama po tayong pagkaunawa, tama po ang ating behavior. At pag tama po yung ating behavior sa harapan ng Panginoon, tama po ang resulta. At pag tama ang resulta, tama po ang ating action. Amen? Kung ano yung na-absorb mo, who is Jesus in our lives, yun yung iyong pagkakaunawa. At mula dun sa pagkakaunawang yan, yun ang iyong behavior. Ano yung Lord? Master daw. Pag master, anong ibig sabihin ng master? Yun ang naintindihan mo, ruler daw. Pag sinabi palang Lord ng aking buhay, ay hari daw ng buhay ko, hindi na pala akong hari. Hindi na pala akong reyna, hindi na akong prinsesa. Meron na palang totoong hari sa buhay ko. Right source, right understanding, who is Jesus, the Lord of your lives. Right behavior. And from that right behavior, right result. And from that right result, right action will follow. Did you get it? Pag mali ang pagkakaintindi mo, mababaw ang pagkakilala mo, sino yung Jesus na yan tinanggap mo, ganon din ang action mo. Ganon din ang pagkakaunawa mo. Ganon din ang gagawin mo. Ginawa mo lang tropa si Jesus. Anyway, patatawarin niya naman ako eh. Anyway, mabiyaya naman si Lord eh. Lilinisin niya ako. Yes. Pero yung pagkakaunawa, yung totoong salvation na sinasabi, kailangan mong ipahayag. You have to confess that Jesus is Lord. Number 1 is verbal confession. Wala dapat nahihiyang Kristiyano na sabihin si Kristo ang kanyang Panginoon. Kaya ka nahihiya kasi alam mo yung behavior mo, yung action mo, hindi ka dapat kay Lord. Yun ang mga nahihiyang ayaw sabihin si Jesus is Lord. Ikaw ba yun? Kapag tama ang pagkaintindi mo kahit saan, ipapakilala mong si Kristo ang Panginoon ng buhay mo. Hindi ka mahiya. Verbal confession. If you confess with your mouth, hindi sinabing wala kang gagawin. Kailangan mong ibukang bibig mo, ipahayag mo na si Kristo ay Panginoon ng iyong buhay. Amen? If you confess with your mouth, yung puso na lang, hindi pwede. Kailangan bumuka yung iyong bibig. Ipahayag mo na si Kristo yung tinanggap mong Panginoon. Huwag mo siyang ikahiya. Amen? If you want to experience the power of the Lord Jesus Christ over your lives, confess it with your mouth that Jesus is Lord. Amen? Jesus is my Lord. Anong ibig sabihin ng Jesus is my Lord? If you confess it, means quite simply, He is everything and I am nothing. Siya ang lahat-lahat at ako ay wala.
Kasi kinilala ko siyang master, Panginoon ng aking buhay, ruler, governor, king ng aking buhay. Therefore, siya ang aking lahat-lahat. Wala akong maipagmamalaki sa Kanya. Amen po ba? Jesus is Lord. Sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. You can confess it, you can declare it. Si Jesus mismo, sabi niya, not my will, but yours be done. Kaya mong sabihin, hindi yung nais ko, Panginoon. Hindi yung mga gusto ko. Kundi yung kalooban mo ang masunod sa buhay ko. Amen po ba? When we say, God, Jesus, you are my everything, you are also proclaiming, okay, that you are under His dominion. And you belong to Him. And we are just steward, katiwala ng lahat ng nandito. Amen po ba? Kung siya ang kinikilala mong Lord, siya yung Master, lahat ng pag-aari mo, alam mong mayroong nagmamay-ari. Yung Master mo. So pag sinabi ng Master mo, ipamigay mo yan, ipapamigay mo. Hindi mo i-hoard, kasi hindi yan pagmamay-ari. Pag sinabi ng Master mo, gawin mo yan, mag-mission ka, gagawin mo kasi siya yung Master, hindi ikaw. Amen? Naiintindihan po ba? Pag sinabi ng Master mo, tanggalin mo yung mga bagay na nasa yung nagpapabigat sa pagsunod mo sa akin, tatanggalin mo. Kasi hindi ikaw ang Master, siya ang Master. Susunod ka. Nakukuha? Naiintindihan po ba yung ating pong pinag-aaralan? When we say the Lord, when we confess that Lord, that Jesus is Lord, hindi pa pwedeng dalawang pagkatao mo. Iba ang profile picture mo sa katotohanang ikaw. Hindi ka na mag-filter sa harapan ng Panginoon. Amen? Jesus is Lord. He is Lord over my time. Say it. Jesus is Lord. Parang ayaw nyo mag-breakthrough Jesus is Lord over my time. Jesus is Lord over my tongue. Jesus is Lord over my work. Jesus is Lord over my recreation. Mihina yata Jesus is Lord. Kasi siya yung Master. Una siya sa oras mo. Paggising sa umaga, siya ang una. Jesus is Lord over my tongue. Bantayan mo po ang nilalabas ng iyong bibig. Nakakapagparangal ba sa iyong Master? Nabibigyan mo ba ng kapurihan ng iyong Master? He is Lord over your work. May nakakakita o wala, you do your best. Kasi siya yung Master. He is Lord over your recreation. Hindi ko sinabing bawal mag-swimming, bawal mag-picnic. Pwede lahat yan. Pero una lagi si Lord. Amen? Hindi pa pwedeng pamalit si Lord. Jesus is Lord over sa ating pong buhay. Lahat po sa ating buhay. Nauunawaan po natin? That is verbal confession. Yun po yung sinabi doon, kung ipapahayag ng inyong bibig na si Kristo ng ating Panginoong Jesus ay Panginoon. Kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon. Number 2 po, when we say Jesus is Lord, it means internal commitment. Okay? Commitment sa ating Panginoon. And believe in your heart. Una, confess and believe in your heart. Napakahalaga pag binasa mo yung word na and. Mga English teacher. Kahit naman hindi English teacher, madali namang unawain. At. Minsan pa, pag nilagyan ng at, hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi sinabing or. If you confess with your mouth or believe in your heart, pag ginawa mo yung or, iba ng Biblia. Anong translation niya ng iyong Biblia? Ang sabi, if you confess with your mouth and believe in your heart. So that is internal commitment sa ating Panginoon. It is not a multiple choice. Pumili ka, Lord siya or Savior siya ng iyong buhay. When we say we believe, it means to entrust your life to. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang buo mong buhay. It means you have to commit your life
yung exclusive loyalty mo na kanino? Na kay Jesus. Yung exclusive fidelity mo na kanino? Wala nang ibang Panginoon, wala nang ibang ruler, wala nang ibang master, kanino lang? Kay Jesus. That means loyalty and fidelity. Same with husband and wife. Yung loyalty mo, isa lang. Hindi ka pwedeng kumaliwa, hindi ka pwedeng kumanan, isa lang. You believe, when you say you believe in your heart, you are entrusting everything to the Lord. Amen? Internal commitment po yan. When we say believe, sa Greek word po ay, ano yan? Pistuyo. Na, may tatlong element. Hindi po pwedeng isipan mo lang. Naniniwala ako kay Kristo bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Isipan lang ang gumagana. Hindi rin pwedeng puso lang. It should be 3 elements. Mind, heart, will. When we say heart, nandyan ang emotion, nandyan ang affection. Unang mag-a-absorb ang mind, tatanggapin ang puso, gagawin mo. Amen? Amen po ba? That is your commitment. Kapag ipinahayag mo at pinaniwalaan mo, yung tatlong elemento ng pagkatao mo, work hand in hand. Yung mind mo, hindi pa pwedeng nagko-contradict sa heart mo, especially your will. Nag-aalay niyan sa will ni Lord. Amen ba? Naiintindihan niyo po ba? He says, in your heart, believe in your heart, our internal commitment. Kapatid, baka nandun lang tayo sa verbal confession. Hindi po sapat na inihayag lang natin. Sinasabi lang natin. Kaya mababaw po ang ating pananampalataya. Isang bagsak lang ng problema. Isang hawi lang ng ulan pa lang, ambon pa lang, bumabagsak tayo. Kasi hanggang confession ka lang. Minsan nga hindi mo pa ma-confess. How about yung internal commitment? Kanino ka nakipagkasundo? Sa Diyos. And believe in your heart. Amen? What are we going to believe? What are we supposed to believe? Ano yung paniniwalaan natin? Sabi dyan sa verse 10, that God raised Him from the dead. And believe in your heart that God raised Him from the dead. Bakit mahalagang pinaniniwalaan mo ito? Na nabuhay. Ano yung tatlong reason? Number 1, that Jesus became a man because God cannot die. Last week, binanggit yan ni Bishop, diba? Si Jesucristo ay kailangang magkatawang tao kasi ang Diyos hindi pwedeng mamatay. Dahil siya ay Diyos. Pero ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala namang gustong mamatay. Wala namang gustong magbigay ng buhay niya para sa kaligtasan ng iba. Nag-iisa lang, yung totoong nagmamahal sa iyo at sa akin. Nag-iisa lang ang handang magsakripisyo ng kanyang buhay. Ang Diyos na nagmamahal sa atin ng buong buo. Amen? So si Jesus came in human form because God, our God, cannot die. That is number 1. Believe that God raised Him from the dead. Okay? God, our God, cannot die. Number 2, He's dead. Kailangan natin pinaniwalaan na siya'y namatay. At number 3, yung kanyang pagkabuhay. Okay? Kasi yung iba, pa hanggang ngayon, patay pa ang Diyos nila. O yung iba naman, nakabalik na ang Diyos nila. Kaya mahalaga pong nauunawaan po natin that God raised Him from the dead, ibig sabihin may namatay. May nagsakripisyo, may nagsakripisyo ng kanyang buhay, may namatay, at dahil namatay, merong nabuhay para tayo din ay mabuhay. Amen po ba? Para tayo din po ay mabuhay. Number 3, the eternal consequence. When we say consequence, parang minsan negative sa atin eh. Pero dun sa ating binasa, ano yung consequence?
if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, ano daw ang mangyayari? Anong consequence? You will be saved. Amen? Yun ang totoong salvation. You will be saved. Hindi pa pwedeng lahat tayo grace, 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 grace. Mabiyaya talaga ang Panginoon. Huwag niyong i-abuse. Igalang natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. He is Lord over our lives. Lakaran mo. Ipamuhay mo. Huwag po nating gawin parang laro ang salvation na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Buhay, dugo ng Panginoong Hesukristo ang binigay niya sa atin. Hindi po yan basta-bastang tupa, baboy, baka na pinatay para sa'yo. Diyos na nagkatawang tao, nagbigay ng buhay, dugo niya sa krus ng Kalbaryo ang bumuhos para sa iyong kaligtasan. And yet, ganyan lang yung gagawin natin, no? Hindi nga natin ma-profess, hindi nga natin ma-confess, hindi nga natin ma-declare na siya yung Lord and Savior natin. Tapos yung behavior pa natin, hindi pa nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon. It's time for us, raise natin ang standard ng pagiging totoong Kristiyano. Amen? Huwag po tayo parang mga ano lang na Kristiyano. Raise the standard of being sons and daughters of the living God. Hindi pipitsuging Diyos ang nagpapako sa krus para sa iyo at para sa akin. Huwag po natin gawing pipitsugin ng Diyos sa behavior na pinapakita po natin sa labas. Ipakita po natin ang Diyos ng CSF ay Diyos na makapangyarihan. Diyos na nakapagbabago ng buhay. Lakaran po natin na talaga siya ay Lord and Savior po ng ating buhay. Amen po ba? That eternal consequence when we do that, we will be saved. And it is, sabi dyan, you will be saved. So pag sinabing you, ikaw, personal, individual, hindi po ito group. Oy, sama na kayo sa akin, maliligtas kayo. Kasi ako tumanggap kay Kristo. Hindi po pwede. Personal po ito. Yung mga anak nyo, mga kapatid nyo, mga lola nyo, lolo nyo, ilapit nyo sa Panginoon, patanggapin nyo sila sa Panginoon. Kasi walang ibang paraan para maligtas. Si Kristo lang. Amen? You will be saved. Kailangan merong silang paniniwala na si Kristo ay Diyos ng kanilang buhay. And you will be saved. Amen po ba? Ano? Saan? Bakit kailangan? You will be saved. When we say saved, it means to be rescued from peril or danger or panganib. Amen po? Sagipin natin sa panganib ang ating mga mahal sa buhay. Hindi tayo tagapagligtas, pero meron po tayong bahagi, meron po tayong part para sila'y maligtas. Pero never kang magiging tagapagligtas. Isa lang ang tagapagligtas. Amen? Isa lang ang tagapagligtas, kaya ilapit natin sila sa totoong tagapagligtas. Isa lang ang tagapamagitan, kaya ilapit natin sila sa totoong tagapamagitan at ang pangalan niya ay Jesus, the Lord of all, our Savior, our King. Ewan ko, naaawa ako sa henerasyong ito pag ganito lang ang klase ng pagsamba at pagkakilala sa Panginoon. Kung ganito na tayo, ang henerasyon natin, at hindi natin pag-iigihan na ibabasa kanila ang totoong pagsamba sa Diyos, ano ang susunod na henerasyon pagkatapos natin? Hindi naman tayo habang buhay magkakasama dito. Lahat tayo ay mawawala. Ano ang naiambag mo bago ka mawala para magpatuloy na ang henerasyon ay kumilala sa Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay? It means to deliver from imminent destruction. Lahat ay patutungo sa matindi, sa nalalapit na pagkapahamak o pagkawasak. Pero ikaw, tayo na may tamang relasyon sa Diyos, hallelujah, sabi diyan, we are saved, we are rescued from that danger. Huwag ka masiyahan, ikaw lang. Tama po ba? Double time na. Double time na po ang panahon.
yung mga nangyayari sa paligid natin, signs. Signs pa lang na palapit na pero hindi pa. Palapit na. Binigyan ka na nga ng signs. Malapit na. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Malapit na. Wala. Banjing-banjing. Kakanta. Pupunta sa church na linggo. Tapos na. Anong ginawa mo ng Lunes hanggang Sabado? May nasharean ka ba ng gospel? May na-bless ba sa buhay mo? Dahil sa pananampalataya mo kay Kristo? Wala. Ako pa nga napsama nila eh. Ako pa nga nadala eh. Imbis na ikaw makapag-impluensya, ikaw pa na-impluensyahan. Imbis na ikaw makapamuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon, hindi ka na nga nakapamuhay ng matuwid, nadala ka pa ng mga nasa paligid mo. Bakit? Hindi mo kasi inallow si Lord Jesus as Lord, Master, King, Ruler of your lives. Amen? Ay, hallelujah. Mga anak, kung heaven is real, hell is real. Ang impyerno, totoo. Ang langit, totoo. Walang purgatorio. Heaven and hell. Hell is a real place on God's map. Nasa Biblia. Amen? And if it is the real place, nakaprepare yan for the devil. Nakaprepare yan sa mga fallen angels. Hindi yan nakaprepare sa atin. Pero, nakaprepare yan sa mga taong namatay na hindi tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan kasi mag-confess. Hello? Kailangan mag-confess that Jesus is Lord. And believe in your heart. Inseparable, hindi pwedeng paghiwalayin. Confess with your mouth, believe in your heart. Hindi pwedeng hiwalay. Jesus is my Lord, Jesus is my Savior. Hindi pwedeng mamili, Savior lang. Unang tatanggapin mo, Lord, over your lives. Whoever believes in Him will never be disappointed. May narinig na po ba kayong patotoo? Nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus, nagka-leche-leche po ang buhay ko. Nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus, walang ganon. Marami nang tumayo dito sa unahan, nagpatotoo. Nung tinanggap niya ang Panginoong Jesus, nagbago ang buhay niya. Nung tinanggap niya ang Panginoong Jesus, nagkaroon ng breakthrough sa pamilya. Nung tinanggap niya ang Panginoong Jesus, gumaling ang karamdaman niya. Nung tinanggap niya ang Panginoong Jesus, ang gaganda ng ginawa ng Panginoon. Kaya totoo, whoever believes in Him will not be disappointed. Na-disappoint ba kayo kasi ang Panginoon ang inyong Diyos? Na-disappoint na ba kayo? Kaya totoo ang salita. Never kang i-disappoint ni God pag siya ang Lord ng iyong buhay. Lalo kang nagpapasalamat. Isa lang, maraming naririnig ko ganito. Sayang, sana nung bata pa ako, nakilala kong Panginoon. Kasi ang sarap pala sa presensya niya. Yung ba naririnig yung patotoo? Sana nung malakas pa ako, para nakapaglingkod pa ako kay Lord. Ang sarap pala maglingkod kay Lord. Yun ang mga disappointment. Pero wala kang maririnig na disappointment nung nakilala ko ang Panginoong Jesus, nasira ang buhay ng pamilya ko. Ang alam ko, nung nakilala ko at nakipagrelasyon ako sa Panginoong Jesus, inayos niya ang buhay ng pamilya ko. Amen? Amen po ba? We have this Santa Rosa. Alam niyo ba yung Santa Rosa, CSF Santa Rosa, paano nagsimula? Sa panalangin ng isang kabataan. Kabataan na nagsusong lead sa CSF Kabuyaw. Ang panalangin niya na ang pamilya niya ay mabuo. Ang panalangin niya na ang pamilya niya ay makakilala sa Panginoon. Imposible kasi hiwalay ang nanay at tatay niya. May imposible ba sa Diyos? Wala. Walang imposible sa Diyos, but it started with a prayer, a desire ng isang anak na mabuo ang pamilya, na mabuo at makita ang kanyang sambayanan ay naglilingkod sa Panginoon. God honors that prayer. Kapatid, anong ginagawa mo ngayon? Mag-pray.
at gumawa. Anong sunod? Niyaya niya sina Pastor Rodel sa bahay niya. Nasharean yung tatay. Yung tatay nakakilala, nagkaroon ng breakthrough. Dinala ang gawain sa bahay. Nag-start ng Bible study. Noong last February, nandito sila kasama natin. Nagsisimula na ang CSF Santa Rosa. To God be the glory. Palakpakan natin si Lord. Buong sambayanan ni Kati Ira, ayun, papanood nila to, naglilingkod na sa Panginoon. Kinilala nila that Jesus is Lord. Nagkasundo mag-asawa, mga anak, ngayon, sumasamba na sa Panginoon. Walang imposible. Walang mahirap sa Panginoon. Amen? Lahat ng sira, kayang buuin ng Diyos. Whoever believes in Him will not be disappointed. Anong ginagawa mo sa pananampalataya mo? Ina-activate mo ba yung paniniwala mo? Faith and belief is almost the same. Faith is a noun. Believe is a verb. You have to act on it. Kung naniniwala ka, sampalatayanan mo, aksyonan mo. Faith is just a noun. Pero pag hindi ka umaksyon, walang power yun. Nandyan na, meron ka ng pananampalataya, umaksyon ka, gumawa ka, humakbang ka. Amen po ba? Para sa kaligtasan ng iyong pamilya. Kasi sabi, whoever believes, kung naniniwala ka, gagawin yun ng Diyos, hindi ka niya ipapahiya. Gagawin niya yun para sa'yo. Amen? Ako na nga lang, di ba? Nagagalak ako. Na buong sambayanan ko ngayon, nag-worship na kay Lord. Online man, walang imposible kay Lord. Ang mahalaga, nakakonect sila kay Lord, hindi sila sa akin nakakonect kay Lord. Yung power ni Lord, hindi mo matatawaran. Yung kakayahan ni Lord na magligtas, hindi natin kayang tawaran. Huwag mong maliitin si Lord. Huwag mong ilagay sa box ang power ni Lord. Let the people know His power. Declare it. Let the people experience, even you. May you experience the supernatural power and miracle of the Lord when you obey, when you believe, and when you obey. Amen po ba? Never si Lord nag-disappoint. So use the power and authority already given to us. Nasa atin na. Gamitin na natin. Huwag maging lalamya-lamyang Kristiyano. Tapikin mo nga katabi mo, huwag kang lalamya-lamya. Alam niyo yung lalamya-lamya? Ano ba ang Tagalog ng lalamya-lamya? Ewan? Ano? Lalamya-lamya, tamad-tamad ba? Anong term? Okay, let us declare Jesus is Lord. You know why? Because sabi dyan, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. May nagtanong din sa amin yan eh. Sabi, dyan sa dulo niyan, sa 13 yata, Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord, they will be saved. Pero may part sa Biblia, not everyone call Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Bakit? Ando na nga sa taas, kaya dapat nating maintindihan mabuti. Confess in your mouth, with your mouth, believe in your heart. Hindi pwedeng hiwalay. Kasi kapag yung puso naniniwala, tinanggap na si Lord, yun ang gumagawa sa buhay. Yun ang nagmamaster. Okay? Yun ang tunay na hari. Ikaw dati naghahari-harian. Si Satanas din naghahari-harian sa buhay mo. Pero kapag totoo na yung relasyon mo kay Lord, mahihiya kang tawagin siyang Lord tapos hindi mo siya sinusunod. Baka batukan ka nga ng iyong master kapag, yes master, di ba ganon? Yes master, yes master. Pag yes, ano ibig sabihin? Susunod, di ba? Hindi pa pwedeng nag-yes ka tapos di mo sinusunod. When you say yes, it is yes. You have to do it. Now, when we declare Jesus as Lord, kaya etong ayaw ng iba, kaya ayaw i-declare that Jesus is Lord. Kasi ano yung 4 na puntos na dapat pong gawin? Jesus is my Lord and Savior. I will, number 1. Sabihin nyo muna, Jesus is my Lord. 1, 2, 3. Ayun. Hirap na hirap. Again, nalakas mga anak.
I will submit to Him. Kanina? Kay Lord. If we claim, if we declare that Jesus is my Lord, is your Lord and Savior, you have to submit. It is not an optional requirement yan sa pagtanggap mo sa Kanya bilang Panginoon. You have to submit. Okay? You are in submission to your Master, to your ruler, to your sovereign Jesus Christ. You submit everything, your whole life. Buong-buo mong isinasubmit sa Panginoon ang iyong buhay. Yung Matthew 11:28, ano yung Matthew 11:28? Take my yoke. Parang ganito yun eh. Yung yoke, yung inilalagay di bang kahoy? Pagka ikaw yung master nakaupo, ano tawag? Paragos. Nakakita kayong paragos. Di ba may naggaganon? Nakasakay. Di ba? Tapos may yoke ilalagay. Kung saan, hindi naman kinakausap yung baka, di ba? Yung kalabaw, papaluin. May ibig sabihin. Panalo sa kanan, edi pa kanan. Pinalo sa kaliwa, di pa kaliwa. Paano ang diretso? Hindi ko alam. Di ako farmer. Pero, ganun yung action nun, hindi po ba? Pag sinabing master, kung saan niya itinuturong direksyon, yun lang ang pupuntahan mo. In full submission. Jesus is the owner. Jesus is the ruler. Jesus is the master now of our lives when we submit to Him. Amen? Full submission. Buong pagpapasakop sa Diyos. When you declare, when you profess that Jesus is Lord, kailangan may submission. Diyan po bumabagsak tayo. Submission. Kailangan nating mag-submit sa ating Panginoon. Jesus is my Lord and Savior. I will, number 2, ano daw? Prioritize Him. Siya ang number 1 priority ng iyong buhay. Matthew 6:33. Seek the kingdom of God and His righteousness. Anong una? His kingdom and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Siya ang una, siya ang priority ng ating buhay. When we say, Lord, Jesus is my Lord, it means He is the most important person and the number 1 pursuit in your life. Siya yung hahabulin mo, hahanapin mo, pupuntahan mo. Wala nang iba, si Jesus lang. Prioritize Him because He is your Lord. Amen? He is your Lord. Ayun po ang ibig sabihin niyan. Number 1 priority, si Lord. And number 3, when you say, Jesus is my Lord and Savior, I will obey Him. Luke 6:46, ang sabi dyan, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Tinatawag mo kong Panginoon, Panginoon, di mo naman ginagawa yung sinasabi ko. Therefore, God is expecting us, when we call Him Lord, we obey Him. Amen? We obey Him wholeheartedly, total obedience, because half obedience is still disobedience unto the Lord. Jesus is Lord. It is our heart's desire. Hindi pa pwedeng inconsistent ka. Hindi pa pwedeng inconsistent yung sinasabi mo sa ginagawa mo. When you say Jesus is your Lord, you obey Him. Amen po ba? And number 4, Jesus is my Lord and Savior, I will commit unto Him. Ang commitment mo kay Lord. Isaiah 6 verse 8, ang sabi ni Isaiah, here I am, send me. Amen? Here I am, send the Lord. Saan mo ako dalhin? Saan mo ako papuntahin? I will go. Kasi, ikaw ang Lord ko. Hindi ako makikipag-argue sa gusto mo. Kasi may commitment ako kay Lord. I am willing to go anywhere. I am willing to do anything. Yun ang sinasabi na may commitment kay Lord. Anyone? Tama po ba? Lahat na may commitment kay Lord can say, I am willing
Hindi ka nagbibigay ng excuse. Hindi ka nakikipag-argument kay Lord because it's a commitment. So when we say Jesus is Lord, ang ibig sabihin niyan, you are submitted. When you say Jesus is my Lord, ibig sabihin, He is your priority. When you say Jesus is my Lord, I will obey Him wholeheartedly. When you say Jesus is my Lord, I am committed to Him 100%. Amen po ba? Can I expect, can God expect sa atin that we can confess that He is Lord over our lives? Can we declare it? Can we profess that Jesus is truly Lord? Totoong Diyos, totoong Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, do not just accept Jesus as Savior. Before He became your Savior, He is Lord and will always be Lord. At kung totoo kang Kristiyano, kung totoong tinanggap mo siya, susundin mo siya kasi siya ang Panginoon. Amen? Siya ang Lord ng ating buhay. This time, kapag binanggit mo na yung Jesus is my Lord, kapag ikaw ay nagpatanggap, bigyan nyo ng kahalagahan sino yung tinanggap nila. Bigyan natin ng matinding paggalang yung Diyos na tinanggap natin sa ating mga puso. Jesus is Lord. Jesus is my Savior. Tayong lahat ay tumayo. Simple po, pero nais ko pong balikan nyo po ang inyo pong mga sarili. I-reflect nyo po. Paano ko ba tinanggap si Jesus? Ano na bang relasyon ko kay Jesus? Gaano na po ba kalalim ang inyong relasyon kay Jesus? If there are times na pagpapalit nyo po sa ang Panginoon sa ibang bagay, it's time for you to confess and ask for forgiveness. Kasi when you say Jesus is Lord, He is your number one priority. Nothing else, no one else. He is. He alone deserves the best part of our lives, the best part of our worship, the best part of who we are. God deserves everything, for He is Lord of our lives. Amen po ba? And if you na-reflect mo po yung sarili mo, alam mo may pagkukulang ka, God is so much gracious. God is so much compassionate for us. Naunawain at intindihin tayo. But this time, i-commit na natin yung ating sarili na mag-move forward na tayo unto His holiness and righteousness. Amen? That could not hold you, that built up before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. That could not hold. Come on. His name is Jesus. Before you silence the voice of sin. We surrender everything to you, Jesus. The heavens are roaring the praise of your His name is Jesus. For you are raised to life. Say, that could not hold you. That could not hold you. The pain of before you. We silence the voice of sin in the heavens. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised. Siya yung Jesus na tinanggap mo, that even death could not hold Him. That could not hold you. The pain of before you. You silence the voice of sin.
not hold you, Christ it for you. You silence the bounds of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life. What's his name? His name is Jesus. The death could not hold you, the veil tore before you. You silence the bounds of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are for the last time the death to life again. Death could not hold you, the veil tore before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life. Let's lift up his name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Hallelujah. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. There's no one like you, Jesus. What a beautiful name it is. Sing it again with all your heart. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my You are my King and my Lord. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name. Let your heart cry out. What a wonderful name. Wonderful name it is. Jesus. What a wonderful name it The is. wonderful name. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. Shout out the powerful name of Jesus. What a powerful name it is. Say it. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. Says of church, declare the powerful name of Jesus over your life. powerful name it is. Oh, Jesus. What a powerful name Be lifted up. Be lifted high by your people. Jesus Christ. What a powerful name it is. Flow upon this place, Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Let's have time with the Lord right now. If you have Jesus, you have everything. If you accept Jesus, truly accept Jesus as Lord, Master, King, ruler over your lives, He has the power of everything that you need right now. Anything, ibaba nyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Itong karamdaman ko, Panginoon, sa'yo to, binibigay ko. Commit everything to the Lord right now. Ano man yung struggle mo, even yung minsan
paghahari-harian mo sa buhay mo. Surrender mo na kay Lord. Lord, take over, take charge. You are the Lord of my life. Truly. This time, gusto kong lumakad na ikaw na ang hari ng buhay ko. Ang Panginoon ng buhay ko. Spend time. Before po tayo mag-communion, spend time with the Lord. As you reflect, ano yung relasyon mo? Kung minsan nakita mo sarili mo ang babaw ng pagkakilala mo sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, repent. Ask for forgiveness because Jesus is Lord. Jesus is our Savior. Pwede bang sabay-sabay kayong sabayan niyo po ako sa ating confession? Jesus, you are my Lord of my life. Jesus is my Lord forevermore. Jesus is Lord over my family. Jesus is Lord over my job. Jesus is Lord over my finances. Jesus is Lord over my sickness. Ako na lang mo pananalangin. Lord Jesus, thank you for your word. Thank you for your promises. Na sino mang sa iyo po ay nananalig, sumasampalataya, hindi kailanman po mapapahiya, Panginoon. We thank you, Lord, because ikaw na po ang ruler, ikaw na po ang master, ikaw na po ang lahat-lahat sa buhay na ito, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na inyong pong patuloy na ibaba at ibuhos ang iyong banal na Espiritu at presensya sa bawat isang narito, maging sa mga na-connect sa online, upang pag-alabin, Panginoon, ang kailang pong pag-ibig sa iyo, ang kailang relasyon sa iyo, Panginoon. Hindi lamang ngayong araw na ito, kundi sa lahat ng araw, at habang sila'y nabubuhay, sa iyo lamang sila sasamba at maglilingkod. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God. Now, nice ko lang po i-remind po ang bawat isa. Gusto ko maging accurate ang inyong pagbabasa ng Biblia. Marahil meron sa inyo nakapakinig ng turo mula po sa Agawa 16, talatang 31, Acts 16:31, sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Ang problema po, hindi binasa po yung naunang talata, verse 30, at saka pakatapos ng talatang 31, hindi po binasa yung mga sumunod na talata. Alam nyo ba yung bantay na bilangguan na pinatanggap ni Pablo at Silas sa Panginoon, isinaman ng bantay ng bilangguan si Pablo at Silas sa kanyang pamilya, sa kanyang sambahayan. At yung buong sambahayan ng bantay ng bilangguan ay nakarinig ng salita ng Diyos at sila po ay naligtas. Hindi lamang po yung